Kilat News Updates. Mga balita ngayon, mandatory drug test bill dinepensahan ng kampo ni Senator Padilla. Kampo ni Kibuloy humiling sa gobyerno na hayaan ang Korte ng Pilipinas na magpasya bago magdesisyon sa extradition request ng Amerika. Isa patay, isa sugatan matapos bumangga ang isang motorsiklo sa sementadong gate sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dinepensahan ng kampo ni Senator Robin Padilla ang mungkahi ng senador na mandatory drug testing sa lahat ng government officials. Kasunod ito ng komento ng Malacanang na unconstitutional ang nasabing proposal dahil sa paglabag sa right to privacy. Ani ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, random drug testing lang ang pinahihintulutan ng batas at maaaring magresulta sa pagkasayang ng pondo ng gobyerno kung lahat ay kinakailangang ites. Sagot ng Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Philip Horado kay Castro, dapat umano nitong basahing muli ang kaso na kanyang inihalimbawa at ang Senate Bill No. 1200 na inihain ni Padilla. Sa ilalim ng Drug-Free Government Act, minamandato ang mga opisyal ng gobyerno na sumailalim sa taunang hair follicle at urine drug test. Sino mang opisyal na magpopositibo ay maaaring maharap sa suspensyon o pagkakatanggal sa posisyon. Mahalaga umano ito para matiyak ang pananagutan sa mga opisyal at nang lalong maitaguyod ang kampanya laban sa ilegal na droga. Nanawagan ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Administrasyong Marcos na hayaan ang mga korte sa Pilipinas na magpasya sa kanyang mga kaso bago ito magdesisyon hinggil sa hiling na extradition ng Amerika. Binigyang diin ni Attorney Israelito Torion na sa ilalim ng extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa, diskresyon ng requested state o ng Pilipinas kung papayagan nitong ipadala si Kibuloy sa US kahit na pending pa ang kaso o nakapagpasya na laban sa kanya. Umaasa ang kampo ng pastor na itataguyod ng gobyerno ang sovereign option na sa Pilipinas lilitisin ng kaso. Kahapon nang kinumpirma ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez na nag-request ang Estados Unidos ng extradition kay Kibuloy na nahaharap sa kasong child trafficking at fraud. Inaasahang magpupulong sina US Ambassador Mary Kay Carlson at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla upang talakayin ito. Patay ang isang estudyanteng driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang sakay nito nang mabangga nilang isang sementadong gate sa bahagi ng Barangay Mohon, Talisay City, Cebu kaninang umaga. Ayon sa investigasyon, bumangga ang sinasakyang motor ng dalawa sa isang gate at pareho silang tumilapon sa kalsada. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang 19 anyos na driver dahil sa tinamon nitong tama sa ulo. Sugatan naman ang angkas nito na isang 21 anyos na agad binigyan ng paunang lunas sa ambulansya. Galing umano ang mga ito sa isang inuman at kumpirmadong lasingang namatay na driver habang ito'y nagmamaneho. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.